Nang isauli ni Mariana ang pitaka, inakala ng lahat na nawalan na siya ng katinuan. Nang isauli ni Mariana ang pitaka, inakala ng lahat sa paligid niya na nawalan na siya ng bait. Hawak-hawak ang 50,000 euro sa kanyang mga kamay at ang kanyang gutom na sanggol sa kanyang bisig. Walang nakaintindi kung bakit niya ito ginawa. Pero ang tanong na ibinato niya sa milyonaryong si Ricardo Mendoza ang nag-iwan sa lahat na tulala. Ang emosyonal na kwentong ito ay siguradong tatagos sa puso mo. Nagsimula ang lahat sa isang napakalamig na umaga ng Pebrero sa Milan. Isang matalim na hangin ang humahampas sa makikitid na kalsada at sa pagitan ng matataas na gusali sa sentro ng syudad. Mabilis ang kilos ng mga tao, nakayuko, ang mga kamay ay nakabaon sa bulsa at ang mga mata ay sa lupa lamang nakatingin para iwasan ang lamig. Walang pumapansin kay Mariana Santos. Tahimik siyang nakaupo malapit sa labasan ng Cadorna Metro Station, nakatago sa ilalim ng isang sobrang laking kulay abong coat na halatang hindi kanya. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang kanyang anak na si Carlos, 8 buwang gulang pa lamang na nakabalot sa manipis at kupas na kumot. Si Mariana ay 32 taong gulang pero para bang pinatanda siya ng buhay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga taon ng paghihirap, mga gabing walang tulog, patuloy na pagkabalisa at walang katapusang pakikibaka. Sa tabi niya ay may maliit na karton na may sulat kamay. Naghahanap ng trabaho, isa akong lisensyadong nurse, pakiusap tulungan ninyo akong mapakain ang aking anak. Ngunit walang tumigil para basahin ito. Nagdaraan ng mga tao na tila wala siyang halaga. Ang ilan ay sadyang lumilingon sa ibang direksyon, ang iba na may binibilisan ang lakad para iwasang mapansin siya. Hindi na rin siya humihingi ng pera, natutunan na niyang minsan ay mas mahalaga ang dignidad kaysa sa ilang barya. Bandang 9:00 ng umaga, may kakaibang nangyari. Sa tapat ng kalsada, isang matangkad at bihis na lalaki ang lumabas ng isang mamahaling kafe. Suot niya ang isang malinis at mamahaling navy blue na suit, puting kamiseta at isang burgundy na kurbata na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang buhok kulay kastanyas ay ayos na ayos at kumikintab. Habang hawak ang kape sa isang kamay, abala siya sa pakikipag-usap sa telepono gamit ang isa pa. Siya si Ricardo Mendoza, CEO at tagapagtatag ng TechVision Italia, isang kilalang kumpanya sa teknolohiya sa hilagang bahagi ng Italia. Kitang-kita na sanay siya sa tagumpay. Isang taong sobrang abala para mapansin ang mga nangyayari sa paligid. Mabilis siyang tumawid ng kalsada habang patuloy na tumatawag. Pinag-uusapan ang mga numero at mga kasunduan sa negosyo. Hindi niya napansin na may nahulog mula sa kanyang coat, isang kayumangging leather folder at isang makapal na beige na sobre. Tumama ang mga iyon sa semento sa likod niya nang hindi niya nalalaman. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanyang kotseng BMW. Pero nakita ni Mariana ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo habang karga si Carlos. Sa kanyang libreng kamay, pinulot niya ang folder at ang sobre. Mabigat ang mga yon, halatang may laman. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang folder. Puno ito ng pera. Mga 500 euro, 200 euro at 100 euro bills. Agad niyang tinantiya, nasa 5,000 euro ang laman. Binuksan niya ang sobre, kumabog ang kanyang dibdib. Mas marami pang pera ang laman nito. May sticky note sa ibabaw. Bank deposit, 45,000 euro. Sa kabuuan, 50,000 euro. Napatingin si Mariana sa perang hawak niya, tulala. Pagkatapos, tumingin siya kay Carlos. Umungol ang sanggol, gutom na gutom. 2 araw na silang walang mainit na pagkain. Sa ganung halaga ng pera, makakabili siya ng pagkain, gatas at damit. Makakaupa siya ng pansamantalang kwarto.
Mabibigyan niya na ng maayos na buhay ang anak niya. Walang nakakita sa kanya, walang nakakaalam. Pwede siyang tumalikod at umalis. Walang makakaalam. Pero hindi ganoon si Mariana. Isinara niya ang folder at sobre. Inilagay sa ilalim ng kanyang braso at nagsimulang tumakbo. Mahirap tumakbo habang karga ang sanggol at pagod na katawan, pero hindi siya tumigil. "Sir!" sigaw niya. "Sir, sandali lang!" Halos makarating na si Ricardo sa kanyang kotse. Hindi siya narinig. "Sir, may nahulog po kayo!" Sigaw muli ni Mariana, mas malakas na ngayon. Napalingon ang mga dumaraan. Sa wakas, lumingon si Ricardo. Nakita niya ang isang babae na mukhang palaboy, may dalang sanggol at may hawak na folder. Umatras siya agad. Akala niya ay isa lang itong makulit na namamalimos. "Layuan mo ako, wala akong oras." Bulong niya, hindi man lang tumingin sa babae. "Sir, ito po ang sa inyo." Halos hingal na si Mariana, pero iniabot niya ang folder at sobre. Natigilan si Ricardo. Nanlaki ang mga mata. Napahawak siya sa bulsa ng coat. Wala na. Yung folder ko, mahina niyang nasambit. Gulat na gulat. Agad niyang inagaw ang mga iniabot ni Mariana at sinuri ito. Binuksan niya ang folder, tinignan ng pera pati ang mga dokumento. Mabilis gumalaw ang kanyang mga mata. Sunod niyang binuksan ang sobre at tiningnan ang laman. Nakatayo lang si Mariana, tahimik. Wala siyang hinihingi. Isang simpleng salamat lang ang kanyang hinihintay. Tahimik na nakatayo si Mariana, umaasang mapansin. Tahimik na nakatayo si Mariana, umaasa ng kahit kaunting pagkilala. Isang simpleng salamat ay sapat na sana. Pero hindi iyon ibinigay ni Ricardo Mendoza. Sa halip, ang kanyang sinabi at kung paano siya umakto ay magbabago sa buhay nilang dalawa sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Matapos suriin ang bawat item, sinigurado ni Ricardo na bawat bill, bawat papel at bawat dokumento ay naroon. Mabilis gumalaw ang kanyang mga mata, puno ng pagdududa na para bang kumbinsido siyang may nawawala. Na para bang ang babaeng kaharap niya, pagod, lupaypay at may kargang sanggol, ay nagnakaw ng kahit ano. Tahimik na naghihintay si Mariana. Marahang niyugyug si Carlos na mahina ang ungol sa kanyang mga bisig. Pinapatahan niya ito, pero ang atensyon niya ay nakatutok pa rin kay Ricardo, umaasang makarinig man lang ng kahit isang salitang pagkilala. Kompleto naman, bulong ni Ricardo sa sarili, hindi talaga nakikipag-usap sa kanya. Isinuksok niyang muli ang pera at mga dokumento sa folder, ibinalik sa kanyang coat at inayos ang kanyang kurbata na parang wala lang. "Ginoo," mahinang sabi ni Mariana, alanganin ang boses. "Ako po ay, oo na, ayos na." Mabilis siyang pinutol ni Ricardo, sabay kumpas ng kamay na para bang pinapalayas siya. Hindi man lang siya tiningnan. Tila hindi siya tao, tila siya'y hangin lamang sa harap ni Ricardo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Ricardo ang pitaka, kumuha ng 20 euro at iniabot kay Mariana nang hindi man lang tumingin sa kanyang mukha. "O ito," aniya, malamig ang tono. "Bumili ka ng gatas para sa bata." Tinitigan ni Mariana ang pera saka dahan-dahang tumingin pataas sa kanya. Hindi pasasalamat ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na sakit at pagkadismaya. "Hindi po ako nanghihingi ng limos, Ginoo." Mahinahon niyang sagot. "Hindi inaabot ang pera. Ginawa ko lang po ang tama." Napakunotno si Ricardo, halatang nabigla. Hindi siya sanay na tinatanggihan ang kanyang pera. "Tingnan mo," mariin niyang sabi, "nag-aalok ako ng 20 euro. Mas malaki pa yan sa kinikita mo sa isang linggo dyan sa kinauupuan mo. Tanggapin mo na." "Hindi po ako pulubi," sagot ni Mariana, mas matatag na ang tinig. "Isa po akong lisensyadong nurse. Kailangan ko lang ng trabaho, hindi limos." Tumawa si Ricardo, tuyot, malamig at may halong pangungutya. "Nurse daw?" Aniya, sinipat siya mula ulo hanggang paa. "Tingnan mo ang sarili mo.
Amoy kalye ka. Sino ang tatanggap sa iyo sa ganyang ayos? Para bang sinampal si Mariana ng mga salitang iyon. Yumuko siya, mahigpit na niyakap si Carlos. Isinuksok muli ni Ricardo ang 20 euro sa kanyang pitaka. Kung gusto mo talaga ng trabaho, anya punong-puno ng pagmamataas, tumigil ka sa pagupo dyan at maghanap ka ng tunay na hanap buhay. Ganon gumagana ang mundo. Walang ibinibigay ng libre. Tumalikod siya at nilabas ang susi ng kotse. Pero isang hakbang ang ginawa ni Mariana. Kahit nanginginig ang boses niya, may lakas itong taglay. Hindi po ako humihingi ng pabor. Isang pagkakataon lang po. May kumpanya po kayo, baka... Mabilis na humarap muli si Ricardo, halatang inis na. Ang kumpanya ko ay kumukuha lang ng kwalipikadong empleyado, mga malilinis, may reference, may address, maayos ang kalagayan. Mayroon ka ba niyan? Wala. Di ba? Tahimik si Mariana, umiiyak na siya ngayon, ngunit hindi siya umimik. Eksakto, sabi ni Ricardo, tila kumpirmado ang kanyang iniisip. Ito ang payo ko, ayusin mo muna ang buhay mo, pagkatapos saka ka bumalik at mag-apply, ganon ang mundo. Walang tutulong sa'yo hanggat hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Binuksan niya ang pinto ng kotse. At isa pa, dagdag niya, malamig pa rin ang boses. Magpasalamat ka, karamihan, hindi ka man lang kakausapin, abala akong tao. Pagkasabi niyon, sumakay siya sa kanyang itim na BMW at malakas na isinara ang pinto, umandar ang makina. Hindi man lang siya lumingon kay Mariana habang papaalis. Naiwang nakatayo si Mariana sa bangketa, walang kibo, luha ang yakap-yakap si Carlos. Naramdaman ng sanggol ang lungkot ng ina, kaya't nagsimula itong umiyak ng malakas. May ilan sa paligid na nakapansin sa nangyari, narinig nila ang lahat. Lumapit ang isang matandang babae, dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ni Mariana. Ginawa mo ang tama, iha, mahinahong sabi niya, gagantimpalaan ka ng Diyos sa iyong katapatan. Pero hindi iyon ang naramdaman ni Mariana. Ang naramdaman niya ay tila wala siyang halaga, wasak, hinamak. Pagkatapos, may isang binatang lalaki ang lumapit, hawak ang kanyang smartphone. Pasensya na po, ma'am, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Na-record ko po ang lahat, yung sinabi ng lalaking iyon, kung paano niya kayo tinrato. Pwede ko po bang i-post ito online? Taos-puso ang kanyang mga mata. Kailangan pong malaman ito ng mga tao, kailangan nilang makita ang totoo. Gawin mo ang gusto mo, mahinang sabi ni Mariana. Tiningnan ni Mariana ang binatang may hawak na cellphone, litong-lito at hindi sigurado sa ibig niyang sabihin. Gawin mo ang gusto mo, mahinang sabi niya, pagod na ang tinig. Wala namang magbabago. Pagkasabi niyon, dahan-dahan siyang lumakad palayo habang si Carlos ay mahinang umiiyak sa kanyang mga bisig. Bumalik siya patungo sa istasyon ng metro, sa kanyang dating pwesto, sa parehong malupit na realidad na araw-araw niyang kinakaharap. Ang hindi niya alam, ang video ay mabilis nakakalat. Sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong tao ang makakapanood ng tagpong iyon. Maririnig ng mga estranghero ang mga salitang binitiwan ni Ricardo Mendoza at makikita nila kung paano niya tinrato si Mariana. Walang kamalay-malay si Mariana na ang lalaking inakalang may lahat ng bagay ay matututo ng isang leksyon na ang kayabangan ay mapanganib. Dahil minsan ang katarungan ay dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Kinagabihan, nagtungo si Mariana sa Santa Maria Shelter, isang luma at kupas na tirahan sa gilid ng Milan. Matanda na ang gusali, walang kulay, may bitak-bitak na pader at makikitid na bintana na halos walang ilaw na pumapasok. 50 lang ang kama sa loob, pero gabing iyon 70 katao ang dumating, naghahanap ng masisilungan. Pinalad si Mariana na makakuha ng maliit na kutsyon sa isang sulok, sapat lang para sa kanya at kay Carlos. Luma ang mga sapin pero malinis. Hindi ito marangya, pero mas mainam kaysa matulog sa malamig na kalye.
Umupo siya sa gilid ng kama, marahang pinapatulog si Carlos hanggang sa makatulog ito. Tahimik ang silid, tanging ang mga malalalim na paghinga at paminsan-minsang ubo lamang ang maririnig mula sa ibang panauhin. Sa katahimikan ng gabi, doon na rin tuluyang bumigay si Mariana. Tinakpan niya ang kanyang bibig habang umiiyak, pilit pinipigilan ng mga hikbi. Masakit ang kanyang puso, pagod, basag at wasak. Paanong napunta sa ganito ang kanyang buhay? Kailan ito nagsimulang gumuho? 2 taon lang ang nakalilipas, ibang-iba ang kanyang mundo. Isa siyang full-time nurse sa San Rafael Hospital. May asawa siya, si Luca, isang mabait at mapagmahal na mekaniko. May pinakasimpleng ngiti si Luca na kayang pagaanin ang mabigat na araw. Nagrerenta sila ng maliit na apartment sa Sesto San Giovanni. Hindi marangya ang buhay, pero payapa. Masaya. Dumating si Carlos, ang pinakamasayang araw ng kanilang buhay. Pero 3 buwan lang matapos ang kapanganakan, bumaliktad ang mundo ni Mariana. Namatay si Luca sa isang trahedyang aksidente. Isang truck ang sumuway sa traffic light at binangga ang sasakyan niya. Parang binagyo si Mariana ng kalungkutan. Hindi siya makakilos. Hindi niya maalagaan si Carlos. Dumating ang kanyang ina mula sa Calabria para tumulong, pero makalipas ang 2 buwan, kinailangan nitong bumalik para alagaan ang may sakit nilang ama. Sa una, maunawain ang ospital, pero matapos ang sunod-sunod na pagliban at pagkakamali, wala na silang magawa. Tinanggal siya sa trabaho, walang kita, nagsimulang maipon ang mga bayarin. Hindi na niya mabayaran ang renta. Pagkalipas ng 3 buwang, hindi pagbabayad, pinaalis siya ng may-ari. At doon nagsimula ang matinding pagbagsak, nawalan ng tahanan, ng trabaho at ng direksyon. At ngayon, natutulog siya sa isang masikip na silungan, pilit kumakapit sa kaunting pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Pinaliguan niya si Carlos gamit ang malamig na tubig mula sa pampublikong banyo at isinuot dito ang huling malinis na damit. Sa sarili niya, sinuot niya ang pinakamagandang damit na meron siya, ang panligo sa mga mahalagang okasyon. May interview siya. Hindi ito para sa pagiging nurse, kundi bilang kahera sa isang lokal na supermarket. Pero trabaho pa rin, isang simula. Eksaktong 9:00 ng umaga dumating siya. Ang manager ay isang lalaki sa edad 50, may salamin at may pagod na ekspresyon. Hawak niya ang resume ni Mariana. "Mariana Santos?" tanong niya. "Opo, Ginoo. Salamat po sa pagkakataong makausap kayo." Tumingin siya sa papel pagkatapos kay Mariana at sa sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. "Ayon dito, isa kang nurse?" "Opo," tugon niya. 4 na taon po ako sa San Rafael. "Bakit ka umalis?" Sandaling natigilan si Mariana. "Nagkaroon po ako ng personal na problema, pero handa na po ako ngayon. Gusto ko po talagang magtrabaho. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." "May permanenteng tirahan ka ba?" Tumahimik si Mariana. "Nasa Santa Maria Shelter po ako pansamantala, pero kapag may trabaho na, makakahanap po ako ng matitirhan." "Shelter," ulit ng manager habang isinasara ang kanyang resume. "Pasensya na. Hindi kami maaaring kumuha ng aplikanteng walang permanenteng tirahan. Patakaran po iyon ng kumpanya, mahalaga para sa buwis at mga record. Pero kung tatanggapin niyo po ako, makakabayad na po ako ng upa. Kailangan ko lang po ng isang pagkakataon." "Pasensya na talaga, sana'y matagpuan mo ang swerte." Iyon na ang 7 beses na tinanggihan siya. Lumabas si Mariana ng supermarket, wasak ang damdamin. Umupo siya sa isang bench at niyakap si Carlos ng mahigpit. "Paano ako magkakabahay kung walang tatanggap sa akin? At paano ako magkakatrabaho kung wala akong bahay?" Bulong niya kay Carlos habang umiiyak. Kinahapunan, nagtungo si Mariana sa opisina ng kanyang social worker. Si Laura, isang batang babae na may mainit na mga mata at matatag na boses. "Mariana,
Kailangan natin pag-usapan ng seryoso si Carlos, panimula ni Laura habang nakaupo sa likod ng mesa. Tumigil ang tibok ng puso ni Mariana. Anong ibig mong sabihin? Ang bawat bata ay nangangailangan ng katatagan, regular na pagkain, ligtas na tirahan, access sa healthcare. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, pero hindi, putol ni Mariana. Puno ng takot ang boses. Hindi mo siya pwedeng kunin. Siya lang ang meron ako. Siya lang ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Walang nais na kunin ang anak mo, Mariana, malumanay na sabi ni Laura. Pero kailangan mong maunawaan kung hindi bumuti ang kalagayan mo sa loob ng 2 buwan, maaaring wala na kaming magawa kundi isaalang-alang ang pansamantalang foster care. Pansamantala lang hanggang makabangon ka muli. 2 buwan, nanginginig ang tinig ni Mariana. Oo, binibigyan kita ng oras. Gamitin mo ito ng maayos. Maghanap ng trabaho, hanapin ang matitirhan. Ipakita mo na kaya mong ibigay kay Carlos ang pangangalaga na kailangan niya. Lumabas si Mariana mula sa opisina na tila binagsakan ng mundo. 60 araw lang ang meron siya bago maaaring kunin si Carlos sa kanyang piling. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ang payapang pagtulog ng anak sa shelter, bumulong siya ng isang panata. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ni Carlos, walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Hinalikan niya ito sa noo at mahina niyang binigkas. Pangako anak, magiging maayos ang lahat, hindi kita ipapamigay kailanman. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang hindi niya alam, may paparating ng pagbabagong hindi inaasahan. At para kay Mariana Santos, iyon ay nagsimula na. 3 araw pagkatapos ng insidente kay Ricardo Mendoza, bumalik si Mariana sa kanyang dating pwesto malapit sa Cadorna Metro Station. Natutulog si Carlos sa isang lumang stroller na ibinigay ng isang kasamahan sa shelter. Tahimik ang umaga hanggang may lumapit na babae. Mukha siyang nasa edad 40, nakapulang coat, may dalang malaking handbag. "Excuse me," mahinang sabi ng babae. "Ikaw ba si Mariana?" Napatingin si Mariana litong-litod. "Opo, magkakilala po ba tayo?" "Hindi," ngumiti ang babae, "pero kilala ka na ng buong syudad." Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Mariana ang screen, isang video. Agad na nakilala ni Mariana ang eksena, siya mismo, tumatakbo, papalapit kay Ricardo, inaabot ang sobre. Si Ricardo, na sinusuri ang laman pagkatapos ay ininsulto siya. "Amoy kalye ka, sino ang tatanggap sa iyo ng ganyan?" Ang video ay may mahigit 2 milyong views. Ano to?" Bulong ni Mariana nanginginig. Viral na, paliwanag ng babae. Nasa Instagram, Facebook, TikTok, pinag-uusapan ka ng lahat kung ano ang ginawa mo at kung paano ka tinrato. Marahan niyang iniabot ang isang 50 euro bill kay Mariana. "Napakabuti ng puso mo. Pagpalain ka nawa ng Diyos." Bago pa makapagsalita si Mariana, nawala na ang babae sa dami ng tao. Nakatulala si Mariana, hawak pa rin ang pera, 2 milyon. Napanood ng lahat ang nangyari. Maya-maya lumapit ang isang lalaki na may dalang kamera at mikropono. "Mariana Santos?" tanong niya. "Ako si Marco Flores, mamamahayag mula sa Milano. OG, pwede po ba kitang ma-interview?" "Ewan ko po, hindi ko alam," sagot ni Mariana nag-aalangan. "Pakiusap. Gusto ng mga tao na marinig ka. Gusto nilang makilala ang babaeng nagsauli ng 50,000 euro nang walang hinihinging kapalit." Tumingin siya kay Carlos na natutulog sa stroller. Baka ito na ang pagkakataon niya. Sige po," mahina niyang sagot at bukas ang kamera. "Mariana, pwede mo namang kinimkim ang pera. Pwedeng nabago ang buong buhay mo. Bakit mo ito isinauli?" Tinitigan ni Mariana ang lente ng kamera. Matatag ang tinig niya. "Dahil hindi akin yon, sa iba yon. Maaring mahirap ako, maaring wala akong tirahan. Pero hindi ko pa rin isinuko ang dangal ko. Hindi ko pa rin isinuko ang mga pinaniniwalaan ko. Tinuruan ako ng nanay ko. Mas mahalaga ang katapatan kaysa pera."
At ano ang masasabi mo sa naging pagtrato sa iyo ni Ginoong Mendoza? Naawa ako sa kanya, sagot niya, malungkot. Siguro mahirap mabuhay na puno ng galit. Hindi ako galit, nadismaya lang. Isinauli ko ang gamit niya kasi tama yun. Hindi ako umaasang gantimpala, pero sana kahit kaunting kabaitan man lang. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Nanginginig ang tinig ni Mariana pero nanatiling matatag. Lahat ng taong nasa lansangan may nakaraan. Bago kami napunta rito, may pamilya kami, may trabaho, may pangarap. Nurse ako noon, may asawa, may kinabukasan. Pero dumating ang unos at kapag may nahulog, hindi sipa ang kailangan niya kundi tulong para bumangon. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko kailangan ng awa, hindi ko kailangan ng limos. Ang kailangan ko ay pagkakataon. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong bigyan ng maayos na buhay ang anak ko. Sobra ba yon? Patay ang kamera. Nagpupuno ng damdamin ang mata ni Marco. Ipalalabas natin ang kwento mo mamayang gabi, mahina niyang sabi. Maraming salamat, Mariana. Napakabihira mong babae. Kinagabihan, ipinalabas ang panayam sa lokal na balita. Mabilis itong kumalat online, libu-libong beses na ibinahagi. Mga komentos, ikarapat dapat siya sa respeto. Dapat mahiya si Ricardo Mendoza. Bayaning tunay. Bakit napakayaman niya pero ganun kalupit? Pero may ilan ding mapanakit, dapat kinuha na lang niya ang pera. Tanga siya. Kung mabait siya, bakit nasa lansangan? Siguro adik yan dati. Hindi nakita ni Mariana ang mga komentong ito. Wala siyang telepono, wala siyang wifi, pero si Ricardo Mendoza meron. Gabi na, sa ika-40 palapag ng TechVision Tower, nakaupo si Ricardo sa kanyang marangyang opisina. Nakapako ang mata sa kanyang cellphone. Naroon ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha. At galit sa kanya ang publiko. Tumunog ang telepono, si Rosa, ang kanyang PR manager. Ricardo, kailangan nating mag-usap. Ngayon na, malala ito. Tumingin siya sa bintana sa tanawin ng Milan. Sa unang pagkakataon sa 20 taon, nakaramdam siya ng takot. Ang opisina niya ang dati niyang kaharian, mamahaling muebles, salaming pader, tanaw ang buong syudad. Isang lugar kung saan siya ang may kontrol. Pero sa umagang iyon, ibang-iba ang pakiramdam. Wala siyang kapangyarihan, ramdam niya na expose siya. Pumasok si Rosa Aquino, hindi kumatok. Matalino, profesional at halatang galit. 3 malalaking kliyente ang nawala simula kagabi. Anunsyo niya 3. La Ferramenta Moderna, kinansila ang 200,000 euro kontrata. Global Tech, pinutol ang negosasyon. Martinelli Group, naglabas ng pahayag at pinutol ang ugnayan sa atin. Napahawak si Ricardo sa sentido, kalokohan to! Mabilis makalimot ang tao, sa 1 linggo wala nang makakaalala niyan. Hindi, Ricardo, singal ni Rosa, ibinagsak ang tablet sa mesa. Tingnan mo, 6 na milyon na ang views, nasa national news ka na. Ikaw ang bagong mukha ng kayabangan at kalupitan. May memes, may hashtags, at may panawagan na i-boycott ang TechVision. Boycott? Dahil lang hindi ako nagbigay ng pera sa isang pulubi? Natatawang tanong ni Ricardo, halatang balisa. Hindi, Ricardo, sagot ni Rosa, malamig ang tinig. Dahil ininsulto mo siya, dahil sinabi mong amoy kalye siya, at dahil nakita ito ng buong mundo. Tinanggal mo ang dangal niyang yon, sabi ni Rosa. Tinanggal mo ang dignidad niya pagkatapos isoli sa iyo ang 50,000 euro. Mariing sabi ni Rosa habang nauupo sa harap niya. Hindi bulag ang mga tao, Ricardo. Nakita nila ang lahat at galit na galit sila. Saglit siyang tumigil pagkatapos ay nagpatuloy. Nakita nila kung paano trinato ng isang mayamang negosyante ang isang inang nagdarahop na parang basura. At hindi madaling makalimutan ng mga tao ang ganyang imahe. Sumasakit iyon sa kanila.
Tumingin si Ricardo sa skyline ng Milan, sa labas ng salamin. Iba na ang tingin niya ngayon sa syudad. Hindi na parang kanyang kaharian, kundi parang isang panganib. Ano bang gusto mong gawin ko? Mahina niyang tanong. Harapin mo, humingi ka ng tawad, tulungan mo siya, ipakita mo sa mundo na tao ka, hindi lang malamig na CEO, sagot ni Rosa. Wala naman akong ginawang mali, biglang sigaw ni Ricardo. Galit ang tono. Taon-taon akong nagbibigay sa mga charity. Libo-libo ang donasyon ko. Nagbibigay ako ng trabaho. Nagbabayad ako ng buwis. At gusto mong humingi ako ng tawad dahil lang hindi ko niyakap ang isang babaeng pulubi. Oo, sagot ni Rosa ng walang alinlangan. Eksaktong yan ang sinasabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, hindi makapaniwala. Hindi. Pinaghirapan ko ang kumpanyang to. Akin ito. Hindi ko hahayaang ang internet ang magdikta ng buhay ko. Hindi ako magpapakontrol sa galit ng publiko. Tumayo si Rosa. Nag-iba ang tono ng kanyang boses. Kalma pero matalim. Kung ganon humanda ka. Dahil unti-unti mong mapapanood kung paanong magigiba ang lahat ng pinaghirapan mo. Pagkatapos ay lumakad siya palayo at isinara ang pinto ng malakas. Tahimik si Ricardo. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang social media. Isang malaking pagkakamali. Nasa bawat screen ang kanyang mukha. Bawat headline, pangalan niya ang laman. Sunod-sunod na komento ang nanlait sa kanya. Ricardo Mendoza, ang milyonaryong walang puso. Gaano ka na ba kasira sa loob para insultuhin ang isang inang naghihirap? Huwag niyong tangkilikin ang Techvision. Boycott! Pagkatapos ay may isang larawan na nagpaikot ng sikmura ni Ricardo. Ang anak niyang si Marvin, 16 na taong gulang. Sa isang public post, ikinahihiya ko ang tatay ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapatay ang screen. Hapon na, tinawag si Ricardo sa pulong kasama ang board of directors. 12 kasapi sa paligid ng isang makintab na mesa. Seryoso ang mga mukha. Ricardo, panimula ni Dr. Navarro, ang chairman, isang matandang lalaki na may pilak na buhok at bilugang salamin. Malubha na ang epekto nito sa kumpanya. Bumaba ng 7% ang stock natin sa loob lang ng 2 araw. Panandalian lang yan, pilit na kampanteng sagot ni Ricardo. Mababa ang morale ng mga empleyado, dagdag ni Navarro. May ilan nang humihiling ng transfer. May iba gustong mag-resign, nasisira ang tatak ng kumpanya. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Ricardo, lumilingon sa buong silid. Ayusin mo ito, mariing sabi ni Dr. Soriano, isang matalimang titig na babae sa navy blue na suit. Niligtas ka ng babaeng iyon sa pagkawala ng 50,000 euro, pero trinato mo siyang parang walang kwenta. Ngayon, kailangan mong itama ito, gumawa ka ng makabuluhang hakbang, tunay, hindi palabas. Ramdam ni Ricardo ang init ng galit na tumataas sa kanyang dibdib, pero kasabay ng galit, isang bagong pakiramdam, takot. Tunay na takot, ang uri ng takot kapag napagtanto mong nasa bingit ka na ng pagkawala ng lahat. Pag-uwi niya, inabutan niya si Fernanda, ang kanyang asawa, sa sala. Walang hapunan, walang ngiti, tahimik lang. Napanood ko ang video, malamig na sabi ni Fernanda, hindi siya tumingin sa asawa. Pati lahat ng kaibigan natin. Fernanda, please, huwag ngayon. Paano mo nagawa yon? Tanong niya, nangingilid ang luha. Paano mo nagawang maging ganoon kalupit? May sanggol siyang karga, Ricardo. Sanggol. Isinauli niya ang 50,000 euro at tinapakan mo siya para bang wala siyang halaga. Hindi ko problema yun, sagot ni Ricardo nagtatanggol. Tumayo si Fernanda, nanginginig ang boses. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking minahal ko noon, tutulong sa kanya. Mararamdaman ang sakit niya. Tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan si Ricardo sa gitna ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon,
Tumingin si Ricardo sa salamin at hindi niya nagustuhan ang sariling nakatingin pabalik sa kanya. Pero ang pride ay isang makapangyarihang bilangguan at si Ricardo hindi pa handang lumaya. 2 araw pagkatapos, pinapakain ni Mariana si Carlos sa shelter ng may pumasok na babae. Elegante ang bihis, may dalang folder at may mahinahong ngiti na profesional pero magiliw. "Excuse me," magalang na sabi ng babae, "kayo po ba si Mariana Santos?" "Opo," sagot ni Mariana maingat. "Ako po si Rowena Perez. Trabaho po ako para kay Ginoong Ricardo Mendoza. Gusto po niyang makausap kayo." Tumibok ng malakas ang puso ni Mariana. "Bakit?" "May mahalaga po siyang nais ipag-usap, isang panukala." "Pwede po ba kayo mamayang 3:00? Magpapadala po kami ng sasakyan." Tumingin si Mariana kay Carlos pagkatapos sa babae. "Sige po," sagot niya. Eksaktong 3:00, dumating ang isang itim na Mercedes sa harap ng shelter. Bit-bit si Carlos at suot ang kanyang pinakamalinis na damit. Sumakay si Mariana. Hindi pa siya kailaman nakasakay sa ganong sasakyan. Lahat ay mukhang mamahalin, makinis, parang panaginip. Habang binabaybay nila ang syudad, dumating sila sa isang matayog na gusali na yari sa salamin sa gitna ng Milan. Kumikinang ang gintong titik sa harap ng building, Techvision Italia. Inihatid siya sa loob, sakay ng elevator. Mabilis itong umakyat hanggang sa ika-40 palapag. At nang bumukas ang pinto, napatulala si Mariana. Lahat sa paligid niya ay perpekto, makabago, makintab at maliwanag. Marmol ang sahig, salamin ang mga dingding, at tanaw mula sa itaas ang buong skyline ng Milan. Hindi pa kailanman nakatuntong si Mariana sa ganitong lugar. "Dito po," magalang na anyaya ni Rowena. Inihatid siya sa isang malawak na silid-pulong. Pero hindi ito bakante. May mga kamera, 3, marahil 4, mga reporter na may mikropono, mga litratista na inaayos ang lente. Sa gitna ng silid nakatayo si Ricardo Mendoza, bihis na bihis, may ngiting praktisado, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Mariana, welcome!" Malakas at magiliw niyang bati para sa mga kamera. "Salamat sa pagpunta!" Agad na nakaramdam si Mariana ng pagkailang, maliit, walang kasiguraduhan. Wala sa lahat ng ito ang tila totoo. "Sir, ano po ito?" Mahinang tanong niya. "Narito ako para itama ang pagkakamali," sagot ni Ricardo nang may kumpiyansa habang nakatingin sa kamera. "Sa mga nakaraang araw, napag-isip-isip ko ang aking naging kilos. Napagtanto kong naging mali ang pagtrato ko kay Ginang Santos. Isinauli niya ang malaking halaga ng pera, isang napakatapat na gawa, at hindi ko man lang naipakita ang tamang pasasalamat. Nagkislapan ang mga flash. Mabilis ang sulat ng mga mamamahayag. Gaya ngayon, patuloy niya, nais kong bumawi. Mariana, nais kitang alukin ng posisyon dito sa Techvision bilang bahagi ng aming cleaning staff. May regular na sahod at permanenteng kontrata. At bilang pasasalamat, nais kong bigyan ka ng espesyal na bonus na 5,000 euro palakpakan. Gumiti ang mga mamamahayag, lumapit ang mga kamera. Lahat ay inaasahang maglulupasay sa tuwa si Mariana. Umiiyak, yayakapin si Ricardo sa harap ng mga ilaw. Pero hindi ngumiti si Mariana, hindi siya umiyak, hindi siya gumalaw. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ricardo diretso sa mata. At pagkatapos ng saglit na katahimikan, mahinahon niyang tinanong, ano talaga ang dahilan nito? Nagpakawala ng bahagyang tawa si Ricardo, halatang nabigla. Tulad ng sinabi ko, pasasalamat at hindi, putol ni Mariana. Ang totoo, dahil ba sa konsensya o damage control lang? Naglaho ang ngiti ni Ricardo, natahimik ang buong silid. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, maingat niyang tugon. 4 na araw ang nakalipas, sabi ni Mariana, lumapit ng kaunti. Sinabi mong amoy kalye ako, na walang tatanggap sa akin, na kailangan kong magsikap mag-isa. At ngayon, bigla mo akong inalok ng trabaho,
Pero hindi dahil gusto mo akong tulungan, kundi dahil may kamera, dahil pinapanood ka ng buong Milan. Mariana, sincero akong nais tumulong. Hindi, Marinyang putol, tinutulungan mo ang sarili mo. Mas bumigat ang katahimikan sa kwarto. Hindi ko kailangan ng bonus mo. Hindi ko kailangan ng trabahong puno ng awa. Hindi ko hahayaang gamitin ako para lang mapabango ang imahe mo. Naiiritang halata si Ricardo. Anong gusto mo kung ganon? Huminga ng malalim si Mariana. Gusto ko ang buhay ko pabalik, isang totoong pagkakataon. Isa akong lisensyadong nurse. Gusto kong sagutin mo ang gastos sa refresher course ko para makabalik ako sa trabahong mahal ko. At gusto kong magkaroon ng 6 na buwang tulong sa pabahay para makabangon ako. Pagkatapos noon, ako na ang bahala sa sarili ko. Nagulat si Ricardo. Tinatanggihan mo ang 5,000 euro at isang trabaho. Oo, walang pag-aatubiling sagot ni Mariana dahil hindi ko kailangan ang tagapagligtas. Ang kailangan ko ay kagamitan para mailigtas ang sarili ko. Humarap siya sa mga kamera. Nakikita niyo ba ang problema? Akala ng mayayaman, sapat na ang mag-abot ng pera. Na ang charity ay lunas sa lahat. Pero hindi ganon. Ang tunay na tulong ay ang pagbibigay ng kakayahan sa tao na tumayo sa sarili niyang paa. Ang pagkilala sa kanilang kakayahan, hindi lang sa kanilang kahinaan. Pagharap muli kay Ricardo, hindi ko kailangan ng limos, Ginoong Mendoza. Ang kailangan ko ay ang dignidad ko. At bit-bit si Carlos sa kanyang mga bisig, tumalikod si Mariana Santos at lumabas ng silid. Nagkagulo ang mga reporter, sumisigaw ng tanong, sumunod ang mga kamera. At si Ricardo, naiwang mag-isa sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw, hawak ang tsekeng wala ng halaga, muling napahiya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tahimik sa harap na ng buong Milan. Pumutok ang video ng press conference online. Mas mabilis, mas malakas kaysa noong una. Mariana, tinanggihan ng 5,000 euro. Ang inang walang tahanan, nagturo ng leksyon sa milyonaryo. Ricardo Mendoza, napahiya sa harap ng buong bansa. Pero ngayon, hindi ganun kadaling magkaisa ang internet. Sa mga kafe, bahay at opisina, nagkaroon ng matitinding diskusyon. Sira ulo siya, sabi ng ilan. Pwedeng nakapagpakain siya sa anak niya ng 1 taon sa halagang yun. Tama lang ginawa niya, sagot ng iba. Ipinapaalala niya na mas mahalaga ang dangal kaysa limos. Pero isipin mo ang bata, dagdag ng isa pa. Anong silbi ng dignidad kung gutom ang sanggol? Hindi yan pride kontra ng isa. Yan ay respeto sa sarili. Magkaiba yan. Mag-isa si Ricardo sa kanyang opisina, nag-scroll sa dagsang komento online, may mapait ng ngiti sa labi. Sa wakas, bulong niya tumingin kay Rosa na nakatayo malapit. Hindi na lahat laban sa akin. Itinuro niya ang screen. Kita mo, may mga pumapanig sa akin. Tinanggihan niya ang trabaho. Sinubukan kong tumulong. Hindi ko nakasalanan. Nakapag-cross ng braso si Rosa at tumiling. Ricardo, hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Ano bang dapat kong maintindihan? Iritadong sagot niya. Inalok ko siya ng trabaho. Inalok ko ng pera. Tinanggihan niya. Tapos na yan. Pero hindi pa pala tapos. 2 araw ang lumipas. Tinawag si Mariana ng madre sa shelter patungo sa pampublikong telepono. Mariana, may tawag ka. Mukhang mahalaga. Kinuha ni Mariana ang receiver, bahagyang nanginginig ang kamay. Hello? Magandang umaga, Miss Santos, sagot ng isang kalmadong tinig. Ako si Dr. Isabella Torres, direktor ng San Luca Clinic dito sa Milan. Napanood ko ang panayam mo. Nakita ko ang ginawa mo. Tumigil ang tibok ng puso ni Mariana. Hindi ko po maintindihan. Gusto ko kayong makausap, wika ng doktora. Dahil ang klinika namin ay nangangailangan ng taong katulad mo. Pumunta ka bukas, 10:00 ng umaga. May mahalaga akong gustong pag-usapan. Kinabukasan, pumasok si Mariana sa San Luca Clinic.
Malinis, maaliwalas, puno ng halaman at liwanag mula sa araw. Mainit ang pakiramdam. Naghihintay sa kanya si Dr. Torres, isang babae sa edad 60, puti ang buhok, nakapusod at mabait ang mga mata. Mariana, welcome, bati niya may totoong ngiti. Maupo ka, pakiusap. Tinawag kita dito dahil tumatak sa akin ang kwento mo, patuloy niya. Hindi lang dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ipinaglaban mo. Ano pong ibig sabihin? Mahina ang tanong ni Mariana. Hindi ka humingi ng awa, humingi ka ng respeto. Hindi mo pinili ang madali, hiniling mong mabigyan ng pagkakataong muling makabangon. Alam mo ba kung gaano kabihira ang ganun, Mariana? Napaka-espesyal mo. Yumuko si Mariana, nahihiya. Sinabi ko lang po ang totoo. At ang katotohanan, wika ng doktora, ay makapangyarihan. Binuksan ni Dr. Torres ang folder at inilapag ang mga dokumento. Kinausap ko ang dati mong supervisor sa San Rafael. Sabi niya, isa ka sa pinakamagaling niyang nurse bago ka gumuho. Namatay ang asawa ko. Nawalan ako ng direksyon. Nagkamali ako. Amin ni Mariana. Alam ko, sagot ni Dr. Torres, at hindi kita sinisisi. Mahirap ang buhay, pero ang mahalaga, lumalaban ka pa rin. At yan ang nararapat bigyang suporta. Hindi limos, kundi paggalang. Ipinatong niya ang isang dokumento sa harap ni Mariana. Ito ang alok ko. Sasagutin ng San Luca Clinic ang buong gastos sa refresher course mo bilang nurse. 3 buwan ito. Habang nag-aaral ka, bibigyan ka ng buwan ng stipend na 1,500 euro para sa tirahan at mga gastusin. At kapag nakapasa ka, may permanenteng trabaho ka rito sa klinika. Tunay na kontrata, buong sahod, benepisyo. Tinitigan ni Mariana ang mga papel, nangingilid ang luha. Bakit niyo po ginagawa to para sa akin? Mahinang tanong niya. Dahil naniniwala ako sa iyo, sagot ng doktora. At dahil 30 taon na ang nakalilipas, may naniwala rin sa akin. Isa akong batang doktor noon, gipit, takot at halos sumuko na. May tumulong sa akin, panahon na para ako naman ang tumulong. Umagos ang luha ni Mariana. Hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Dr. Torres. Ipakita mo maging pinakamahusay na nurse na kaya mong maging. At balang araw, kapag may nakilala kang tulad mo, tulungan mo rin siya. Sa nanginginig na kamay, nilagdaan ni Mariana ang mga papeles. Isang bagong kabanata ang nagsimula. Kinagabihan, lumabas si Dr. Torres sa isang lokal na news program. Ito ang pagkakaiba ng charity sa tunay na paggalang, sabi niya habang nakatingin sa kamera. Ang limos ay nagbibigay ng isda. Ang respeto nagtuturo kung paano mangisda. Hindi limos ang kailangan ni Mariana Santos. Ang kailangan niya ay paniniwala. At ngayon, meron na siya. Milyon ang nanood. Kasama si Ricardo Mendoza, mag-isa sa kanyang malawak, walang lamang bahay, tahimik na nakatingin sa TV. At sa unang pagkakataon, tunay niyang naintindihan kung ano ang nawala sa kanya. Hindi ang 50,000 euro, kundi ang pagkakataon na maging mas mabuting tao. Lumipas ang mga linggo, isa-isang bumagsak ang mundo ni Ricardo. Lunes ng umaga, natanggap niya ang isang liham mula sa pinakamalaking kliyente, Industry Bernardi. Nanginginig ang kamay habang binabasa. Ginoong Mendoza, matapos ang maingat na pagninilay, ikinalulungkot naming ipabatid na tinatapos na namin ang kontrata sa Techvision Italia. Ang aming kumpanya ay nakatayo sa prinsipyo ng dignidad at pagpapahalaga sa tao, mga bagay na hindi na namin nakikita sa inyong pamumuno. Lubos na gumagalang, the Board of Directors, 1.5 million euros, wala na. Martes, 3 sa pinakamagagaling niyang engineer ang nag-resign. Hindi sabay-sabay, isa-isa. Tahimik, iisa ang dahilan. Hindi na ako proud sa pinagtatrabahuhan ko. Miyerkules, tumawag ang matagal na niyang business partner mula Turin.
Ricardo, pasensya na. Natataranta ang mga investors. Sira ang kredibilidad natin. Wala na kami. Binabawi na ang pondo. Hindi na tayo makakapagpatuloy. Tinitigan ni Ricardo ang dingding. Isa na namang proyekto. Naglaho. Isa-isa, piraso-piraso, gumuho ang kanyang imperyo. Muling nagtipon ang board of directors ng TechVision para sa isang emergency meeting. Ngayon, hindi maikakaila ang tensyon sa silid. Wala nang pilit na ngiti si Dr. Navarro. Ricardo, mariing sabi niya, hawak ang isang ulat. Bumagsak ng 15% ang stock natin. 15 sa loob lang ng 2 linggo. Sinubukang magsalita ni Ricardo pero manipis at hindi matatag ang kanyang tinig. Panandalian lang ito, aayos din lahat. Pero pinutol siya ni Navarro. Umalis ang mga kliyente, nag-resign ang mga empleyado. Sira na ang tatak natin, ang buong reputasyon. Matalim ang tingin sa kanya ni Dr. Soriano. At lahat ng ito dahil hindi mo kayang tratuhin ang isang naghihirap na babae ng may respeto. Inalok ko siya ng trabaho, binigyan ko siya ng pera, depensang sabi ni Ricardo. Hindi, mariing sagot ni Navarro. Nagpanggap ka lang, isang palabas at nakita iyon ng publiko. May saglit na katahimikan. Pagkatapos, dumating ang pinakamasakit na salita. Ricardo, patuloy ni Navarro, naniniwala kaming kailangan mong bumaba sa pwesto, pansamantala man lang. Nanlamig si Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Iniisip naming alisin ka bilang CEO habang sinisikap naming ayusin ang kumpanya. Hindi niyo pwedeng gawin yan, gulat na sigaw ni Ricardo. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito, akin to. At ngayon, ikaw ang nagpapaguho nito, malamig na sagot ni Soriano. Mayroon kang 1 linggo, dagdag ni Navarro. Ayusin mo ito, o itutuloy namin nang wala ka. Lumalabas si Ricardo na parang lutang. Sa bahay, hindi mas magaan ang sitwasyon. Lumipat na si Fernanda sa guest room. Wala nang pansin, walang imik. Kapag nagsasalita si Ricardo, tinititigan lang siya ng malamig na mga mata. Hindi na kita kilala, mahinang sabi ni Fernanda. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Pati si Marvin, ang kanilang anak, ay umiiwas. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko, Dad, sabi niya isang gabi. Sabi nila halimaw ka at baka tama sila. Nag-iisa si Ricardo, mag-isa siya sa kanyang malawak na opisina sa ika-40 palapag. Kumikislap ang mga ilaw ng Milan sa ibaba, pero hindi na ito nagbibigay ginhawa. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe, Mr. Mendoza, ito po si Marco Flores, ang mamamahayag. Narinig ko ang mga nangyayari. Gusto mo bang ibahagi ang panig mo sa kwento? Tinitigan ni Ricardo ang screen. Ang panig niya? Anong sasabihin niya na abala siya, na inakala niyang nasa taas siya ng kabutihang asal? Binura niya ang mensahe, lumakad siya papunta sa maliit na bar sa opisina, nagbuhos ng whiskey. Isa pa, at isa pa, 20 taon siyang nagbuhos ng lahat sa kumpanyang ito. Oras, sakripisyo, walang bakasyon. At ngayon, lahat ay dahan-dahang nawawala. Bakit? Dahil hindi niya kayang bigkasin ang 2 simpleng salita. Patawad ako, tumawag si Rosa. Ricardo, gusto ko sanang malaman mo bago mo pa mabasa sa balita, mahinang wika niya. Iniwan na tayo ng Global Tech, inilipat na nila ang account sa kakumpetensya. Magkano? Mahina niyang tanong. 2 milyon kada taon, 5 taong kontrata. 10 milyon, bulong niya, wala na. Ricardo, sabi ni Rosa, halos pakiusap, kailangan mong may gawin, kahit ano. Ano? Tanong niya. Ano pa ang magagawa ko ngayon? Tahimik. Bitawan mo ang ego mo, sagot ni Rosa. Aminin mong mali ka, hindi para sa imahe mo, kundi dahil totoo, hindi para sa kamera, kundi mula sa puso. Hindi sumagot si Ricardo, binaba ang tawag. Tumayo siya sa opisinang minsan niyang tinawag na kaharian, pinalilibutan ng salamin, mga tropeyo, mga magazine cover,
larawan kasama ang mga alkalde at ministro. Pero lahat ngayon tila walang kabuluhan. Dahil si Mariana, ang babaeng tinawag niyang wala, ay may isang bagay na hindi niya kailanman tunay na taglay. Dangal, katapatan, lakas ng loob, at si Ricardo na may pera, pero ngayon pati iyon unti-unting nawawala. Sa unang pagkakataon sa 30 taon, naupo si Ricardo Mendoza at umiyak. Nakatayo si Mariana Santos sa harap ng salamin, maayos na iniipit ang puting coat. Nakatali ang buhok. Sa kanyang dibdib, Mariana Santos, nurse sa San Luca Clinic. Unang araw niya sa tunay na trabaho, 3 buwang pag-aaral, mga gabing walang tulog, at nakuha niya ang pinakamataas na marka sa buong klase. Isa na siyang ganap na nurse muli. Mariana, tawag ng isang kasamang nakangiti mula sa break room, hinahanap ka sa room 12. Paparating na, sagot niya ng may ngiti. Buhay siya, may layunin. Araw-araw gumigising siya na may direksyon. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod, pero puno ng saysay. May sarili na siyang tirahan. Hindi ito malaki, 45 metro kuwadrado lang sa gilid ng syudad. Isang maliit na sala at kusina, isang kwarto, isang banyo, pero ito ay kanya, ligtas, malinis, at ang pinakamahalaga, isang bagong simula. Sa tabi ng kanyang kama, may maliit na crib para kay Carlos. Tinupad ni Dr. Torres ang kanyang pangako. Tinulungan niya si Mariana sa deposito at unang 3 buwan ng upa. Ngayon, kaya na ito ni Mariana mag-isa. Sapat ang kanyang sweldo upang bayaran ang kuryente, bumili ng masustansyang pagkain at alagaan ang kanyang anak. Si Carlos ay isa ng masigla at mausisang sanggol. 18 buwan na. Naglalakad na siya nang may kaunting pagkabuwal-buwal, mahilig tumawa at sabik maglaro. Tuwing nagtatrabaho si Mariana, nasa daycare si Carlos sa klinika, isang serbisyong ibinibigay sa mga empleyado. Masigla siya, ligtas, minamahal. 2 linggo na ang nakaraan nang bumisita si Laura, ang social worker, sa bagong bahay ni Mariana. Sinuri niya ang bawat kwarto, nakipag-usap kay Mariana, nakipaglaro kay Carlos. Pagkatapos ng pagbisita, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mariana, nanginginig ang boses niya, hindi ka lang isang kahanga-hangang ina, isa kang kahanga-hangang babae. Isinasara na natin ang kaso, mananatili si Carlos sa'yo. Habang buhay, umiyak si Mariana, hindi ng sakit kundi ng dalisay na kaligayahan. Ngayon sa klinika, buo na ulit ang pakiramdam ni Mariana. Kumikilos siya ng may layunin, alaga ang mga pasyente gamit ang banayad na kamay at tunay na malasakit. Tiwala ang mga doktor, hinahanap siya ng mga pasyente. Hindi lang niya ginagawa ang kanyang trabaho, isinabuhay niya ito. Nurse Santos, tawag ni Dr. Torres mula sa pasilyo. May bagong pasyente tayo, emergency. Posibleng collapse dulot ng stress. Room 23 siya dadalhin. Ako na ang bahala, sagot agad ni Mariana. Inihanda niya ang silid, inayos ang kama, pinalitan ang mga sapin, siniguradong gumagana ang mga kagamitan. Narinig niya ang ambulansya sa labas. Ilang saglit pa, pumasok ang mga paramedic, may daladalang stretcher. Pagharap ni Mariana, nanlaki ang mga mata niya, si Ricardo Mendoza. Hindi na siya makilala agad, maputla, magulo ang dating perpektong buhok. May itim sa ilalim ng mata. Hindi na ang dating mamahaling suit, kundi gusot at simpleng damit. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng 6 na buwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw, mahina niyang bulong. Saglit na nanigas si Mariana. Pumasok ang alaala, ang panlilibak, ang pagmamalupit, ang pananakit ng salita. Pwede sana siyang umalis, pwede sana niyang ipasa sa ibang nurse. Walang makapagtatanong kung ginawa niya yon, pero hindi ganon si Mariana Santos. Ginoong Mendoza, kalmadong sabi niya, may kabaitan sa boses. Ako po si Nurse Santos. Ako ang mag-aalaga sa inyo ngayon. Subukang magpahinga. Pumikit si Ricardo. Isang patak ng luha ang lumabas. Patawad.
Bulong niya halos hindi marinig. Patawad ako. Huwag mo na kayong magsalita, marahang sagot ni Mariana. Hayaan niyong maalagaan ko kayo, aayusin natin ang lagay niyo. Tiningnan niya ang vital signs, naglagay ng IV at binigyan ng mild sedative. Maaasahan, banayad, profesional. Tinitigan siya ni Ricardo, hindi makapaniwala. Ito ang babaeng minsan niyang nilait, itinaboy, tinapakan ng pagkatao. Ngayon inaalagaan siya. Bakit? Nanginginig ang boses niya. Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Dahil isa akong nurse, Ginong Mendoza. Tahimik niyang sagot. At ang mga nurse, tinutulungan ang lahat, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. Hindi ako naghuhusga, ako ay nagpapagaling. Iyan ang panatang sinumpaan ko. Tumigil siya saglit. Pagkatapos ay marahang idinagdag, at dahil naniniwala ako na ang bawat isa kahit ikaw ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Umiyak si Ricardo. Hindi luha lang, kundi matinding iyak. Iyong uri na nagpapakawala ng taon ng bigat, pride at kalungkutan. Marahang inilagay ni Mariana ang kamay sa balikat niya. Ilabas mo lang, bulong niya. Minsan, doon talaga nagsisimula ang paggaling. Tahimik siyang lumabas, isinara ang pinto. Sa pasilyo, naghihintay si Dr. Torres. Nakita niya ang lahat. Hindi ka pangkaraniwang tao, Mariana, sabi niya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, doktora. Hindi, sagot ni Dr. Torres, may ngiting may pagmamataas. Ginagawa mo ang higit pa sa trabaho. Ipinapakita mo kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Kinabukasan, mas malakas na si Ricardo. Pwede na siyang tumanggap ng bisita. Pumasok si Mariana, bitbit ang kanyang karaniwang ngiti at katahimikan. Magandang umaga, Ginoong Mendoza. Kumusta po ang pakiramdam? Mas mabuti, tapat na sagot ni Ricardo. Dahil sa'yo. Mariana, pwede ba tayong mag-usap? Hindi bilang nurse at pasyente, kundi bilang dalawang tao. Nag-atubili si Mariana pero tumango. Sige po, huminga ng malalim si Ricardo. Kailangan kong humingi ng tawad, hindi sa harap ng kamera, hindi para sa imahe, kundi dahil sa wakas nakita ko ang katotohanan. Gino, pakiusap, hayaan mo muna akong tapusin. Buong buhay ko, hinabol ko ang tagumpay, nagpatayo ng kumpanya, hinabol ang titulo at numero. At nung nakita kita, isang babae lang sa lansangan ang nakita ko. Hindi kita nakita bilang tao. Nawala sa akin ang lahat, mga kliyente, reputasyon, pati respeto ng anak ko. Pero ang pinakamasakit ay halos nawala ang kaluluwa ko. Tahimik si Mariana, matatag, nakikinig. Nagbitiw na ako sa tech vision, sabi ni Ricardo. Ibinigay ko ang kontrol sa taong marunong mamuno na may malasakit. Pero hindi ako nandito para pag-usapan yan. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam kong baka hindi mo ako mapatawad, pero kailangan ko itong sabihin. Tinitigan siya ni Mariana. Hindi na siya ang lalaking nakilala niya noon. Naglaho na ang kayabangan. Ang nananatili ay kababaang loob. Pinapatawad kita, Ricardo, sagot niya. Tumulo ang luha sa mata ni Ricardo. Pero paano? Dahil ako rin nangailangan ng kapatawaran, sagot niya. At may taong nagbigay niyon sa akin. Si Dr. Torres naniwala sa akin nang ako'y nasa pinakailalim. Itinayo niya ako. Ngayon, pinipili kong ipasa ang kabutihang iyon. Umupo siya sa tabi ng kama. Alam mo kung anong natutunan ko mula sa lahat ng ito? Na hindi pera ang sukatan ng pagkatao, kundi ugali. Wala akong anuman noon, pero may dangal ako. Ikaw may lahat, pero nawalan ka ng kakayahang makita ang mga tao. Tumango si Ricardo, mabagal, malalim. Tama ka, nakakita ako ng maraming tao, pero hindi ko talaga sila nakita. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Mariana. Maaari ka pang magbago. Paano? Saan ako magsisimula? Simulan mo sa maliit, sagot niya. Sa susunod na makita mo ang isang taong nasa lansangan, huwag kang lumingon. Tingnan mo siya, alamin ang pangalan niya, pakinggan ang kwento niya, tratuin mo siya bilang tao, hindi pabigat.
Napuno ng paggalang ang mga mata ni Ricardo. "Matalino ka, Mariana Santos?" "Hindi po," sagot niya mahinahon pero buo. "Ako lang ay isang taong natutunan na ang tunay na yaman ay wala sa euro o titulo, kundi nasa kabaitan, respeto at pagmamahal." Na-discharge si Ricardo Mendoza mula sa klinika. Hindi na siya ang dating Ricardo at si Mariana Santos, siya na ang bagong mukha ng katatagan, habag at pag-asa. Isang bagay ang tunay na nagbago kay Ricardo. Nagsimula siya ng isang bagong programa sa ilalim ng kanyang kumpanya. Isang inisyatiba na naglalayong lumikha ng totoong oportunidad sa trabaho para sa mga taong nakaranas ng kawalan ng tirahan. Hindi limos, hindi awa, kundi pagsasanay, suporta at higit sa lahat, paggalang. Habang si Mariana, ipinagpatuloy ni Mariana ang kanyang ginagawa ng buong puso. Pag-aalaga sa kapwa na may malasakit, pagpapalaki kay Carlos na may pagmamahal, at pamumuhay araw-araw na may dignidad. Dalawang buhay, habang buhay na nagbago, lahat ng ito nagsimula sa isang simpleng sandali ng katapatan. Isang makapangyarihang paalala para sa lahat. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi kung paano mo tinatrato ang mga mas may kulang kaysa sayo. Kung naantig ka ng kwentong ito, pakipindot ang like button. Malaking tulong ito upang maipakalat pa namin ang mas marami pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ang iyong suporta ay lubos naming pinahahalagahan. Maraming salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at inspirasyon. At naway pagpalain ka ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya.